nakikita, nadidiscern ng Panginoon. So let me start with a short story. We are now in the fourth installment of our Coram Deo series. Today's title is Coram Deo, A Life of Integrity. Let me submit to you that God sees and rewards our action done with the right motive, even people don't see it. Ang ating po mga ginagawa, kahit hindi po nakikita ng mga tao sa paligid po natin, nakikita ng Diyos. At ito pong mga ginagawa po natin ay bibigyan ng karampatang reward ng Panginoon. Yan po yung ating sentro. Let us begin with a short story. A man went for a job interview at a bank. Nagpunta po siya sa bangko, i-interviewin po siya sa trabaho. The manager asked him, "Can you be trusted with money?" Kasi bangko yung pinag-a-applyan niya. Siyempre, kailangan mapagkakatiwalaan sa pera. Di ba ba? Tama po ba? Parang hindi eh. Pag sa bangko ka nagtatrabaho, siyempre, dapat mapagkatiwalaan ka sa pera. Siyempre, di ba? "Can you be trusted with money?" Sabi po ng manager na i-interview sa kanya. The man smiled and said, "Of course. Just last week, I found a wallet with 10,000 dirham cash inside." The manager leaned forward, impressed. "Wow," sabi niya. "And what did you do? Ano namang ginawa mo? Nakakita ka ng wallet, 10,000 dirhams ang laman." The man proudly replied, "Well, I prayed about it." No, nagpananalangin siya. "And after much prayer, I decided it was an answer to my prayer." Asset prayer pala. Praise the Lord. Nag-pray naman. Nag-pray naman. Pero, kung yun kaya tayo mga kapatid. No? If this scenario happened to you, what would you do? Ano kayang gagawin natin? Nakakita kayo. Sabihin na natin 1,000 lang. Yung laman ng wallet, 1,000 lang. Pero may Emirates ID. Kasi pag walang identity at all, pwedeng may dahilan ka eh. Di ba? Mayroon akong tapatotoo. Alam ng mga ibang kapatid eh. Mayroong gawain. Testimony naman ito. May gawain sa church. May kailangan ng pera. Nagpe-pray ako. "Lord, kailangan namin ng pera sa church." Hindi sa Aletea pa, sa kabila pa yun eh. Naglalakad ako, sisipa-sipa, may nasipa akong sigarilyo, yung kaha ng sigarilyo. Pagtingin ko parang iba yung kulay. Sabi pa, iba yung kulay nasa loob. Pagkita ko, I think 500 yata yun or 1,000. Hindi ko na matandaan yung value. Siyempre, wala akong pagbabalikan eh. Maaari. Baka sabi, pastor maaaring answer prayer. Pero kung mayroong nakakita ka ng wallet, may ID, kapatid, siguradong hindi yun para sa'yo. Hindi answer sa prayer mo yun. Amen? So, ano kayang gagawin ninyo? Wala namang nakakita eh. Di ba? Sabihin na, wala nakakita eh. Alright? Remember that integrity is doing what is right when no one is watching. Yun ang ibig sabihin ng integrity. Walang nakakita, pero nananatiling ginagawa mo yung mga bagay na dapat mong gawin. That is integrity. Why? Because God is watching. No? Pag walang nakakakita, ginagawa mo yung tama, that's integrity, knowing that God is watching. Let us see how God weigh and reward our action done even in private. Yung mga ginagawa natin, kahit private pa yan, alam ng Diyos, naroon ang Panginoon, kaya nga Coram Deo ginagawa natin ang mga bagay sa harapan ng Panginoon. Number 1, God's sight is sure. Ibig sabihin, yung paningin ng Panginoon, yung nakikita ng Panginoon, sigurado yan. Walang makakalagpas sa Kanya. Hindi pa natin pwedeng sabihin, hindi siguro nakita ni Lord yun. Hindi pwede yun. He sees every step we take. Proverbs 15:3. Basahin natin sabay-sabay. The eyes of Yahweh are in every place, watching the evil and the good. Anong ibig sabihin ng the eyes of Yahweh? From Hebrew, Yahweh, o yung tinatawag na tetragrammaton. Yung original, mga kapatid, just for you to know, yung original na pangalan ng Diyos ay tetragrammaton. YHWH. Yung mga scholar, nilagyan lang yan ng vowel.
So yung Yahweh, ang ibig sabihin, the eyes of the Lord, ito ay anthropomorphism for omniscient or moral surveillance. Pag sinabing the eyes of the Lord, ito ay anthropomorphism. Ibig sabihin, yung katangian ng tao, nire-relate sa katangian ng Diyos para maintindihan natin. Kasi God is spirit, wala naman talaga siyang literal na matay. Diba? Si Jesus, nung nagkatawang tao, meron na siyang glorified body. Naintindihan natin? Pero yung ating Diyos, Yahweh, God is a spirit. Ibig sabihin, pag ginamit ng Biblia, the eyes of Yahweh, ibig sabihin, the omniscience of God. Ano yung omniscience, mga kapatid? Natatandaan nyo? Ano yung omniscience? All. Science means knowing. Ibig sabihin, alam ng Panginoon lahat ng bagay. Or moral surveillance. Is constant and evaluating, not passive. It both discern and judges. Nothing is hidden from Him, our thoughts, motives, and private action. Nakita natin mga kapatid, yung knowledge ng Diyos, yung paningin ng Panginoon, yung the Yahweh sees everything, hindi yun passive, hindi yun parang nakakatingin lang. Ibig sabihin, nadidiscern din ng Panginoon. It judges. It discerns yung kanyang paningin. It evaluates. Yun yung paningin ng Panginoon. God's eye are in every place. Anong ibig sabihin ng every place? Yung mata daw ng Diyos ay nasa lahat ng pagkakataon. He sees both action and intention. Alam ng Diyos yung action mo, nakita niya, yung ginawa mo, at hindi lang yun nakikita ng Diyos yung puso mo. Bakit ginagawa niya yung bagay na yun? Kasi tayo, mga tao, ang nakikita lang natin yung action. Diba? Oy, ang galing. Ang ganda nung ginawa niya, kabutihan. Pero ang tanong, ano yung nasa puso? Hindi natin nakikita yun eh. Diyos lang ang nakakakita ng puso, mga kapatid. God is the only one who can truly say, ano yung panahon ng 90s ba yun? Yung kanta na, every move you make, gano'n, di ba? Sabi nung kanta, every breath you take, and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Si Lord lang talagang makagawa, no? Kasi kanta, hindi ko alam kung anong taon ba yun eh. No? Bago na kasi yung mga kantang alam ko eh. Every single day, baka kantahin nyo pa, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. For the first time, kasi nga natandaan ko yung kanta na to, pinag-aralan ko yung lyrics. Pinilay ko yung video. Kasi nga pinag-aaralan ko yung concept eh. Yung concept nito. Na-realize ko, kasi first time ko napanood yung video eh. Na-realize ko, hindi nakakatakot pala yung kanta. Medyo para siyang off. Kasi para siyang obsessed. Tapos, ang ginawa ko, ni-research ko yung story. Talaga naman palang obsession yun. Hindi pala love song yun. Pero may kinakanta pa ng mga kabataan, di ba? Every move you make. Yung pala obsession song yun. Ito yung na-research ko, kapatid. While I was listening to these lyrics of this song, I find it off, and I did some research. This song, Every Breath You Take, by the Police, 1983. 1980s pala. No? Yung mga mas matanda pa sa atin. 90s tayo, eh, no? Is commonly mistaken as sweet love song about longing. Longing, but Sting, yung kumanta na, yung sumulat nito, si Sting daw, but Sting, who wrote it, has clarified many times that it is about obsession, control, and surveillance after breakup. Panoorin nyo, ako, hindi ko pa ni-research to yung kanta na to eh. Nung pinanood ko pa lang, alam ko ng obsession eh. Nakaganon siya, every move you make, gaganon siya eh. Obsession pala to. Pagkatapos niya daw mag-break, parang susundan-sundan niya, pati sa panaginip niya, susundan siya, every move you take. Gano'n eh. Gaganon eh. Yung palang makikita mo na, obsession. Pero ang Diyos, kapag sinabi niya ito, talagang He is surveilling, pero in a good way. Nakikita niya, nadidiscern niya ang puso, hindi obsession. Mga kapatid. Okay, kaya ingat tayo sa kinakanta natin, ha? Diba kinakanta, every move you make. Ganun-ganun ka pa eh. Ano?
In comparison, God is truly watching every step we make because He is God. He is omniscient, omnipresent, omnipotent. Consequence yun ng attribute ng Diyos eh. Lahat nakikita niya, lahat nababatid niya. Bakit? Because God is omniscient. God is omnipotent. Kasi kung hindi siya omnipotent, omniscient lang siya, kasi hindi niya kayang i-surpass everything. Kunwari, mahahadlangan mo siya. Kaya nga yung tatlo na ito na connected siya sa isa't isa. He's omniscient, omnipresent, and omnipotent. Connected siya sa bawat isa. Okay? Ang illustration natin dito mga kapatid, tingnan natin yung CCTV versus God's gaze. Yung camera, it records. For example, may camera dito. Nire-record lang niya yung action nyo. Passive. Recorded lang. Pero, God discern. He has the ability to recognize, understand, and judge. May mga bagong ano na ngayon eh, CCTV, yung AI. Di ba? Makikita niya, malalaman niya yung ID mo, kung sino ka, sa mata mo pa lang. Ganyan na yung mga CCTV, makabago ngayon, may AI na eh. Pero iba pa rin ang Diyos mga kapatid. Alam niya yung intention, nakikita niya, yes, He judges, He discern, He has the ability to know yung intention sa ating mga puso. Kaya nga understand and judge yung paningin ng Panginoon. Hindi lang passive na nakatingin sa iyo. Okay, ginagawa niya 'yan. No, nadidiscern ng Panginoon. So ano yung implication natin dito? Proverbs 15:3 serves a theological North Star. Pag sinabing North Star, ito yung parang guide mo, yung giya mo eh. So, pagka naliligaw ka, saan yung North Star? Doon papunta tayo. Alam mo yung location mo. Itong Proverbs 15:3 is a North Star, guiding rule and principle. In a cluster of verses about tongue, makikita natin dyan, yung 15:1-4, about tongue yan eh. And the inner life, 15:11, it grounds ethics in God's all-seeing presence. Kasi yung Proverbs, mga kapatid, makikita natin, paano ka nagsasalita. Ayan, makikita nyo. Yung wise versus fool, makikita natin dyan. Yung speech, yung response to correction, attitude towards God, lifestyle, and consequences. Ano yung theological North Star? Yung giya mo. Na ang Diyos, nakikita niya lahat ng action ng mabuti at masama. Nakikita natin, we are all responsible in our actions. Kahit ano yung ginagawa mo, mabuti man yan o masama, alam ng Diyos yan. Nakikita ng Panginoon yan. Kaya nga, tinatawag itong theological North Star. Okay? Proverbs 15:3, we see the juxtaposition between the action of the wise and the foolish, the wicked and the upright, the good and the evil. Makikita natin dyan yung outline ng chapter 15 ng Proverbs. So ano to? We cannot hide anything from God. Sabihin mo sa katabi mo, wala kang maitatago. Amen? Wala tayong maitatago sa harapan ng Panginoon. God sees both, good and evil, and He will surely recompense every action because He is both a good Father and righteous judge. Note that there are only two kinds of people here. Meron lang dalawang tao dito eh. Ano? Fool and wise. Dalawa lang yung tao, wala sa gitna mga kapatid eh. The wise and the foolish. Ang tanong, the Bible says, Proverbs 15:9, the way of the wicked is an abomination to Yahweh, but He loves the one who pursues righteousness. Ang tanong, saan ka doon? Dalawa lang ang uri ng tao sa buong mundo, isang wise and isang foolish. And sabi ng Biblia, ano mangyayari sa foolish? The way of the wicked or the foolish is an abomination to Yahweh, but He loves the one who pursues righteousness. Paano? Ang tanong, how can we be that wise person or righteous person? Because by default, we are all foolish. Diba? By default, we are all foolish. Paano maging wise? Paano maging righteous person? Hindi natin kayang maging righteous sa ating sarili. We cannot live a righteous life on our own effort. Because the core of the problem is our sinful heart. Kahit anong pilit mo, hindi ka mapapabilang doon sa wise. Lahat tayo by default foolish. Ang sabi dito, ang kahihitnad na ng mga wicked, ng mga foolish,
Ito ay ang pat niya ay abomination sa Panginoon. Rumaldumal sa harapan ng Panginoon. No, hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Yun yung way of the wicked. Paano tayo maging righteous? We need to believe in Jesus Christ as our Savior and Lord, and we will become born again. With new heart that obeys God. Paano magkaroon ng bagong puso? Kasi nga ang problema puso eh. Paano tayo maging wise? Paano tayo maging righteous? Hindi maging wicked, maging foolish. Kailangan nating manampalataya sa Panginoon. At pag nanampalataya tayo sa Panginoon, magkakaroon tayo ng bagong puso. Sabi nga ng Biblia, hindi pusong bato. Heart of flesh. Kailangan tayong ng Panginoon, heart transplant. Pag nanampalataya tayo sa Kanya. We can hide from people, but never from God. Pwede ka magtago sa asawa mo, no? May tago ka. No? Sa mga magulang mo, sa kapatid mo sa Panginoon, lalo na sa pastor mo, pwede ka magtago. Pastor, makabait muna tayo. Pwede. Pero hindi ka makakapagtago sa harapan ng Panginoon. Ang topic natin, integrity mga kapatid, but never from God. Integrity begins with awareness of His presence. Let us always do a coram Deo check. Ano yung ibig sabihin ng coram Deo check? Where am I most tempted to live as though God isn't looking? Yun yung tinatawag na coram Deo check. Pwede kang magtago sa mga mahal mo sa buhay. Sa asawa mo, pwede mo itago yung mga ginagawa mo, pero hindi ka makapagtatago sa Panginoon, sa harapan ng Diyos. Ang integrity, pagiging matuwid sa harapan ng Panginoon, yun ang ibig sabihin ng integrity. Saan nagsisimula yun? In our awareness of God's presence. That we live in the presence of God every single day. Bawat minuto, segundo ng buhay ko, kaharap ko ang Diyos. I live before the face of God. Pag ganun yung concept natin, wala akong tatago. Hindi ako mamumuhay ng parang peke. So, ito yung i-check natin palagi sa puso natin. Where am I most tempted to live as though God isn't looking? Ano yung mga ginagawa ko sa buhay ko na parang hindi ko naiisip na nakatingin ang Diyos? Lagi nating magkaroon tayo ng coram Deo check sa ating buhay. Number 2, ano yung number 1? The sight of God is sure. Number 2, God's scale is searching. Scale, ibig sabihin yung timbangan ng Panginoon. Yung timbangan ng Panginoon ay naghahanap. He weighs not only what we do, but why we do it. Bakit natin ginagawa? Hindi lamang nakikita ng Diyos yung ginagawa mo, nakikita rin ng Diyos yung puso mo. Bakit mo ginagawa yung mga bagay na yun? Matthew 16:1-2, basahin natin sabay-sabay. Beware of doing your righteousness before men, to be what? Noticed by them. Otherwise, you have no reward with your Father who is in heaven. Therefore, when you give to the poor, do not sound the trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogue and in the streets, so that they may be glorified by men. Truly I say to you, they have their reward in full. God sees the intention. Nakikita ng Panginoon yung motibo, yung puso natin. Ano yung connection nito sa ating first point? In our first point, we understand that God sees all our actions, all the actions of people, whether good or bad. But beyond our actions, God also discerns the intention of the heart. Nakikita, kasi yung kanina, nakikita ng Diyos lahat ng ginagawa natin. Alam ng Diyos yan eh. Pero beyond that, tinitimbang din ng Diyos ang ating mga puso. Ginagawa ba natin ito para sa Kanya o hindi? Tinitimbang ng Diyos eh. Kaya ang Matthew 6:1-18, makikita natin dyan, Jesus begins the deal with 3 spiritual discipline. Sinimulan ng Diyos eh. Ano yung 3 spiritual discipline? Giving, prayer, and fasting. Doon nagsimula ang Panginoon eh. Ito yung concept eh. Bakit? These 3 were the most prominent practical requirements for personal piety in mainstream Judaism, sabi ni Franz. Itong 3 na to, nakita natin, nagsimula ang Diyos ang Panginoon Jesucristo saan? Sa giving, prayer, at saka fasting. Bakit? Kasi sa Judaism, ito yung pinakamahalaga. Parang sa relihiyon ng bansang ito, yung
yung pillars of giving alms to the poor, etc., etc., mga kapatid. So yung Judaism, itong tatlong bagay na ito. Ano yung tatlo na yon? Giving, prayer, and fasting. Itong tatlo na to kaya nagsimula ang Panginoon Kristo dito. So the question we must always ask is what? Matthew 6:1, basahin natin. Beware of doing your righteousness before men, to be what? Noticed by them. So ano yung question natin, dapat natin tinatanong palagi sa ating sarili? If we will read the text on a surface level, we may interpret as, beware of doing your righteousness before the presence of people. Puputulin natin before men. Kapag binabasa lang natin, I hope naintindihan niyo mga kapatid, pag binabasa lang natin on a surface level itong text na ito, ang babasahin lang natin, beware of doing your righteousness before men. Ay, dapat pala hindi gumagawa ng kabutihan na nakikita. Yun yung papasok sa isip niyo, tama? Andiyan pa ba kayo, kapatid? Iisipin mo, pag hindi mo binasa yung context, ang sasabihin mo, ang i-interpret mo, you will read this passage na, ay bawal pala gumawa ng mabuti. Kasi ang babasahin mo lang, ito lang beware of doing your righteousness before men. Tuldok. Ay bawal pala makita ng iba yung gagawin ko. Hindi pwede, hindi ganun mga kapatid. Let us study. Okay? Or, for example, charitable deeds. No? Bawal pala makita. Kasi kung yun lang yung binasa mo. Meaning, we may think it prohibits us from doing charity in public. Bawal na yung nakikita ng mga tao. Ano ba ang punto rito? Take note that the Bible does not prohibit us from doing good deeds in public. Hindi naman pinagbabawal na gumawa ng mabuti in public. Kasi pag pinagbawal ng Bible na gumawa ng mabuti in public, ay sana hindi na tayo nag-worship together. Naintindihan niyo ako, Ted? Nandiyan kayo? Kasi this is good works in public Di ba? Worship, prayer. Maintindihan natin kung bakit sinabi yun. In fact, it encourages us to do so. Yung charity in public, in-encourage nga ng Panginoon. Anong sabi sa Matthew 5:16, yung ating tema sa ating anniversary last year? Ano sabi doon? Let your light shine before men, so that they may see your good works and glorify the Father. Pinagbabawal o hindi? Hindi mo ba kayo? Pinagbabawal yung paggawa ng mabuti in public o hindi? Hindi. Malinaw. Sabi, let your light so shine before men so that they may see your good works. Ang good works dito, charity. They may see your charity and glorify the Father. Ba't pagpunta dito sa beware of doing your righteousness, yung righteousness dyan, ibig sabihin charity rin yun. Kaya nga tatlo, charity, prayer, and fasting. Before men. Ang punto dito, yung pagkatapos nung before men. Ano yung pagkatapos ng before men? To be noticed by them. Ibig sabihin, God weighs our motives. Anong motibo mo nung ginagawa mo yung charity? Kasi yung una, sa Matthew chapter 6, verse 1, let your light shine before men so that they may see your good works and glorify the Father. Anong motive doon? For the glory of God. Okay, makita nila, I'm doing good works, but it's not for me. It's for the glory of God. Yung pangalawang pinagbabawal, to be noticed by them. Pag ginagawa mo yung charity, yung good works, anything good, you are doing for what? For self-righteousness, yun yung bawal. Kaya nga God weighs our motives, mga kapatid. There is no contradiction here. Matthew 5:17-48 is about kingdom righteousness. Yung Matthew 5:17-48 about kingdom righteousness yan, which is visibility for what? Nandiyan pa ba kayo? Gising pa tayo? Yung una, mga kapatid, anong purpose? Kingdom righteousness, visibility for the glory of God. Kaya nga, sabi ng Matthew 5:16, shine for God's glory. Yung Matthew 6:1-8 is about secret righteousness. Ang punto ng Panginoon, gagawin natin yung righteousness in secret
Bakit? It is for, anong goal natin? Which is visibility as a goal to be seen. Yan yung punto ron eh. Which corrupts motive. Yun yung punto doon ng Panginoon Kristo. Sabi niya, mag-ingat kayo, huwag yung gagawin ang kabutihan ng charity na nakikita para lang makita ng mga tao. So yun yung purpose doon mga kapatid. Ang goal ng nakikita ron ay self-glory, which is pinagbabawal ng Panginoon. This does not contradict His previous command to let your light so shine before men. Although Christians are to be seen doing good works, they must not do good works simply to be seen. Sabi ni Gusik. Ulitin ko ako na napakaganda nito. Although Christians are to be seen doing good works, dapat nakikita, di ba? Andiyan ba kayo mga kapatid? Dapat nakikita. Hindi pwedeng walang secret agent na Christian. Nagkakagulatan pa, Christian ka pala? Di ba? Nagkakagulatan pa. Dapat nakikita sa atin na Christian tayo. Pero ang ganda nito, ulitin ko although Christians are to be seen doing good works, they must not do good works simply to be seen. Ginagawa mo ba yung kabutihan? Ginagawa mo yung charity? Ginagawa mo yung prayer? Ginagawa mo yung fasting to be seen? Yun yung mali. Parang dapat nakikita ka, nakakakitaan ka ng pagiging Kristiyano sa buhay mo. Pero dapat, hindi yun yung purpose mo. Therefore, the question we must ask always is what? When we do charity, prayer, and fasting, am I doing this for God's glory? Ito ba'y ginagawa ko para sa glory ng Panginoon o self-glory? Yun yung tanong natin eh. Ang key grammar dito, in order to be seen, exposes teleology. Anong ibig sabihin ng teleology? Ibig sabihin, yung ating pong mga telos, yung ating end result, yung ating mga purpose, it reveals your purpose. Ano yung end goal mo? Okay, gumagawa ka ng kabutihan. Ano yung telos mo? Ano yung goal mo? Ano yung purpose mo? It reveals the teleology. Telos natin. Bakit ka kumakanta? Para ba sa sarili mo? Bakit ka nagsiserve? Para ba sa sarili? Bakit ka nagpe-preach? Para ba sa sarili mo? Bakit ka nagpe-pray? Para ba sa sarili mo? Bakit ka gumagawa ng kabutihan para sa sarili mo? Ano yung purpose natin, mga kapatid? Matthew 6:1, beware of doing your righteousness before men to be noticed by them. Yung word na hypocrite dito, mga kapatid, na ginamit, sinare ko na sa inyo before, hypocritai, ang ibig sabihin, hypocritai, anong ibig sabihin? Originally, actors wearing mask. Hypocrisy seeks the applause of men. Integrity seeks the approval of God. Matthew 6:2 says, therefore, when you give to the poor, anong sabi mga kapatid? Do not sound a trumpet before you as the hypocrites do. Therefore, when you give to the poor, do not sound a trumpet before you as the hypocrites. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin mga kapatid? Sound the trumpet, therefore, is no historical, archaeological evidence that Jews or anyone else literally blew trumpets to announce their giving to the poor. Walang ganon, no? Anong punto dito? Ayon sa pag-aaral, walang ganon na literal, na hindi naman talaga, wala namang gumagamit ng trumpet during their time. Anong ibig sabihin ng Panginoon Jesucristo dito? This is deliberate hyperbole for self-advertising piety. Therefore, no proof of literal trumpet blowing in announces charity. Jesus was condemning public attention-seeking generosity. Ibig sabihin, pag ginagawa mo, yung bagay na yon, yung pagbibigay ng pangangailangan ng mga mahihirap, tapos ina-announce mo, yun yung sinatawag ng Panginoong, you are blowing trumpet. Walang ganung literal, pero hyperbolic statement ng Panginoon Jesucristo. Public attention-seeking generosity. Anong naiisip niyo pag sinabi yun? Mga kapatid, public attention-seeking generosity. Gumagawa ng kabutihan for the vlogs. Diba? Ito yung mga uso mga kapatid eh. Diba? For the vlogs lang. Biruin mo, sabi nung nakita kong isang vlogger, nabasa ko nung nakaraan, pagkatapos niya kasi, nagbablog siya for the content. Pagkatapos niya mag-vlog, hello guys, ito po yung mga tinutulungan ko, mga mahirap, kawawa naman sila.
Di ba? Pagkatapos daw niya, tinignan niya yung views, tapos tinignan niya yung kita, sabi niya, ano ba naman yan? Tumulong pa ako? Ang konti naman ng bayad ni Meta. Bakit mo ginawa? Bakit nila ginagawa? Ano yung purpose? Ito yung sinasabi ng Panginoon, mga kapatid. Public attention-seeking generosity. Wala namang problema, gumawa ka na mabuti, makita nila o hindi. Hindi yun yung problema. Hindi yun yung punto ng Panginoon sa Kristo. Kaya nga dapat gumagawa tayo, dapat talaga nakikita ng mga tao. Ang tanong, ito nga yung sabi ko kanina, what is the question is, why you are doing what you are doing? What is your telos? What is your purpose? Pagka gumagawa ka ng kabutihan for the content, may problema. Gumagawa ka ng kabutihan para makita ng mga tao, may problema. Kapatid, what is your purpose? Practical implication ito, mga kapatid. Social media virtue signaling is applause as currency. Ito yung nangyayari ngayon eh. Oh. Yung tinatawag na social media virtue signaling. The term virtue signaling is often used pejoratively or express contempt or disapproval, implying that the person is more interested in appearing virtuous than being virtuous. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ngayon nyo lang siguro nadinig yung term. Yung virtue signaling, nauso yan eh. Ano ibig sabihin nun? You want to appear virtuous. O gusto mo makita ng mga taong magaling ka, mabuti ka, matulungin ka, rather than being virtuous. Talagang mabuti. Yun yung virtue signaling sa social media. Ang nagiging nangyayari, applause as currency. Ano yung currency nila? Ano yung bayad? O, palakpak. Ano yung bayad? Likes. Share. O, heart. Yun yung bayad. Ang tunay na gumagawa ng kabutihan, whether may likes o wala, mapanood o wala, ginagawa mo yun eh. Di ba mga kapatid? Okay, i-share mo. For example, may ginawa ka mabuti, gusto mo i-share sa mga tao for them to be inspired or testimony that God spoke to you and helped other people. Ano yung purpose mo? May mag-like o wala, may manood o wala, that's for the glory kasi you share the story, your testimony. Kapatid, yun yung punto natin dito. Okay? Sabi rito, kapatid, napaganda. Sabi ni Trapp, sabi niya, oh, let us rather seek to be good than seem to be good. Isik daw natin na maging mabuti kaysa magmukhang mabuti. Let us seek to be good rather than to seem to be good. Andiyan kayo? Ang illustration nito, like a coin, outside shine can be polished, but the inside is corroded. It loses value. Ano yung nasa loob? Ano yung nasa puso? Maaaring sa labas, napakakintab, pero sa loob ay kinakalawang. Shall we avoid testifying God's goodness? Yun ba yung punto ron na sinasabi ng Panginoon sa Kristo? Beware of doing righteousness to be seen by men. Ang ibig sabihin ba nun, hindi na tayo magte-testify ng goodness ng Panginoon? Shall we abstain from sharing something in Facebook? Absolutely not. Because we share something, we must evaluate, when we share something, we must evaluate our motives. Bakit ko isa-share to? For my glory ba? Or for the glory of God? Absolutely not, sabi nga natin dito. Share to inspire, not to impress. Amen? Amen po ba? Amen. Kasi nasa social media age na tayo eh. Okay, pag nag-share ka, ano yung purpose mo? Para ba mag-impress? Oh, may bago akong sasakyan. O para ipagmalaki ang Panginoon, ang kabutihan ng Diyos. Or testimony sa answered prayer natin. Naintindihan ba natin mga kapatid? Para ba magpa-impress? Ito, may bago ako. Yung mga anak ko, Bugatti ang alam eh. No? May kanta pa silang kinakanta eh. Ano?
Hindi yun mga kapatid. Ang ating purpose is to inspire. Kaya nga, when we share not to flex, but to praise God. Pag nag-share ka sa Facebook o kaya nag-testimony, hindi para mag-flex. Andyan pa ba kayo? Hindi ka tumayo rito. Yung pa lang ba? May problema na. Na-promote ako Kasi, syempre, alam nyo na, medyo mahusay tayo. Tayo No? First honor ako nung elementary. Suman cum laude ako nung college. No? Magna cum laude ako naman nung nag-master ako. Hindi yun pa. Hindi yun. Share the testimony for the glory of. Kaya nga pagka may testimony tayo, meron tayong ABC Guidance sa ating lahat yun Ano yung ABC natin? Accurate dapat, walang exaggeration. Nung pumunta po ako talagang exaggerated na wala nang katotohanan para lang magmukhang impressed, di ba? Ma-impress naman. Accurate. Dapat accurate. Yung nangyari talaga. Brief. Ibig sabihin, short lang. Huwag ka naman mag-preach. Baka magpatanggap kami. Brief. Ano ba yun? Christ-centered. Si Lord. Hindi ikaw ang magaling. Amen? And then, ano yun? Do not preach. Okay? Alright? Naintindihan natin mga kapatid. Because acts of service, or before acts of service, pray. Ano yung gagawin mo? Magpipreach ka, magpapatotoo ka, mag-share ka sa Facebook ng testimony, everything. Mag-pray ka. Father, ano sabi natin? Purify my motives. I want your reward, not theirs. Ginagawa mo ba yun? Nag-share ka ba sa Facebook, sa testimony, para palakpakan? Yun ba yung purpose natin? Diba? Para sa likes, hindi yun yung purpose natin. I want your reward, not theirs. Here are some guidelines natin. Then when we share something in public, whether in testimony or in social media, ano yung mga guidelines natin? Dapat isipin natin, bakit ko ba ito ginagawa? Yun yung dapat motibo natin Share story, not statistics. Kasi pagka sinare natin, ito, ang dami. O kaya, value, puro value. O 500,000, puro value, o ang daming tao. Puro statistics. Hindi, i-share natin yung anong nangyari, yung story for the glory of God, not statistics. Yun yung just some of the guidelines. Number 3, and lastly, God's sacred prize is certain. Yung premyo ng Panginoon, sigurado yan. What is hidden, He will honor openly. Matthew 6:3-4, basahin natin. Amen. Yung ginagawa natin, kahit walang nakakita, certain yung reward natin, mga kapatid. No reward for the actors. Kapag ginagawa mo yon for the applause of people, hypocrite nga actors, walang reward. The repeated refrain, they have received their reward, uses apeko. Anong ibig sabihin sa Greek nun? Performers, ang ibig sabihin ng apeko, ibig sabihin receive paid in full. Receipt paid in full. Performers gets applause as full payment. Those who seek a father get the Father Himself. Kapag ka-performer ka, okay, maraming nag-like. Tatanggap mo na yung premyo mo. Likes and subscribe. Yun yung premyo mo. Kasi ginawa mo yon for that purpose. For the likes. Andiyan ba kayo mga kapatid? Hindi nyo? Ginawa mo kasi yung bagay na yun for the applause. To be seen by men. Natanggap mo na yung premyo mo, sabi ng Biblia. Apeko, paid in full. Bayad ka na. Gusto nyo ba yon? Yung sayang na yung ginawa mong kabutihan, tumulong ka sa mahihirap, tapos ang purpose mo ay for the likes and for the views and for the applause, kinoment ka na ng mga tao, ang galing mo ang bait-bait mo naman. Sana kunin ka na, Lord. Ang bait mo. Di tinanggap mo na yung premyo mo. Diba? Pero kapag ginagawa mo yung bagay na yon para sa Panginoon, yung premyo mo, unang-una ang Father. Ang Diyos mismo. Father, get the Father. We seek the Father, get the Father Himself.
If you are just performer doing charity, prayer, and fasting to be seen by men, then you receive your reward in full. Ano yung reward mo? Applause of men. Hindi masamang gumawa ng kabutihan na nakikita ng tao. Ang masama, gumagawa ka ng kabutihan para makita ng tao. Yun yung punto rito, mga kapatid. If you are just a performer doing charity, prayer, and fasting to be seen by men, then you receive your reward in full. This is the reason why integrity is not just about reputation. Yung integrity, hindi lang about reputation yun. Hindi lang about sasabihin ng tao. You may have a strong reputation before men, but a weak one in the eyes of God. Pag sinabing integrity, hindi lamang ibig sabihin ng mga kapatid, reputasyon mo. Kasi maaaring maganda yung reputasyon mo eh. For example ako, maganda yung reputasyon ko sa mga tao, sa aking pamilya. Yung integrity, beyond our reputation, ano yung tingin sa'yo ng Panginoon? Kasi maaari, sa harapan ng mga tao, okay ka. Very good ka, good job ka. Pero sa harapan ng Panginoon, bagsak ka. Pwede ring baliktarin natin, mga kapatid. Sa harapan ng tao, bagsak ka, maaaring bagsak ka. Hindi okay yan. Pero malay mo, mga kapatid, sa harapan ng Diyos, okay ka. Hindi ganun lagi. Diba? Although, syempre, meron tayong tinatawag na testimony. Diba? Dapat maayos yung ating testimony. Pero minsan, ayaw ng mga tao sa'yo. Diba? Pero okay ka sa harapan ng Panginoon. Ang pinakamalaga, pag sinabing integrity, ano ka? Sino ka sa harapan ng Diyos? Sino ka? Tanungin natin, sino ba ako sa harapan ng Panginoon? Kasi yung asawa mo, pwedeng maganda yung sasabihin sa'yo, pero sino ka sa harapan ng Panginoon? Reputation is secondary in integrity. Secondary lang yung reputation. Number one yung integrity. God rewards what? The motives. We understand in our previous point that God discerns our motives. Secret giving, praying, and fasting is not merely about doing things in secret. For it is possible that we do secret things with wrong motives. Hindi yun yung punto rito na dapat sikreto lahat. Hindi yun yung punto ni Jesus dito eh. Kapatid. Ang tanong yung motibo. Kasi pwedeng mali yung motibo mo kahit private mo ginagawa. Andiyan mga kapatid? Pwede kasing for example, bigyan ko example. It's a radical invitation. No, it's not about privacy. For example, you are doing private things, generosity, prayer, and fasting in private. Ginagawa mo nga. Pero ang motibo naman, self-satisfaction. Di mali. Hindi yun yung punto rito na gawin natin yung mga bagay in secret. Kasi pwede mong gawin yung mga secret na bagay with wrong motives. Ay, bakit ako gumagawa ng kabutihan? Ito yung punto ng iba eh. Gumagawa ng kabutihan, sikreto nga. Walang nakakaalam. For what purpose? Self-satisfaction. Kasi masarap sa pakiramdam eh. Mali, for self-satisfaction lang eh. O kaya salvation. Bakit mo ginagawa yung kabutihan? Walang nakakakita para po dagdag punto sa langit. Mali yung purpose eh. So, ang punto rito yung motibo, yung telos na tinatawag natin. O kaya personal gain, expecting something in return. Bakit ka tumutulong sa mahihirap? Hindi nakikita ng iba. Tinutulungan mahirap. Para may boto. Para may boto, para makilala nila ako. Pwede rin naman kasi. The Bible emphasizes secret giving, prayer, and fasting, especially in Jesus' Sermon in the Mount. It's not just about privacy, it is a radical invitation to authenticity, humility, and intimacy with God. Anong punto ng verse na ito? Na magkaroon tayo ng pagiging totoo, authentic, humility, and intimacy sa Diyos. Hindi yung pagiging secret. Yes, dapat ginagawa natin yung mga bagay, hindi para makita ng mga tao. Yun yung punto rito, mga kapatid. Therefore, even no one sees your giving, your prayer, and fasting, your reward is certain if it is ultimately for God's glory. Nagpe-pray ka? Nagpa-fasting ka? Gumagawa ka ng kabutihan, charity? Whether may makakita man yun o wala, basta ginagawa mo ng para sa Diyos, yung reward mo ay certain. Your reward is not fame, but fellowship with Him. Peace of conscience and eternal treasure.
in heaven. Yun yung reward natin. Nasa langit, nag-aantay yung ating mga reward. What we do in secret reveals who we are, who we really are. Ano yung mga ginagawa natin nakaharap ang Diyos? What we are doing in secret, yun talaga tayo. Mga kapatid, remember that the reward of our God the Father is certain. Ano yung ginagawa natin? Kabutihan, good or bad, sa harapan ng Panginoon may karampatang ibibigay sa atin. If your private life, let me close this sermon mga kapatid. If your private life was projected on a screen, would you be ashamed? Self-evaluation to mga kapatid. Kapag ipoproject yung private life sa isang screen, this is your private life. Ito yung buhay mo nang walang nakakakita. Mahihiya ka kaya? Mahihiya ka kaya? This is a question of evaluation. Lahat tayo mga kapatid, let us evaluate ourselves through this question. Remember, integrity is who you are when only God is watching. Kanina, di ba? Integrity is doing what is right when no one is watching. Pero ito mga kapatid, point natin, integrity is who you are when God is watching. Sino ka nang nakaharap ang Diyos? Sa harapan ng Panginoon, in Coram Deo, sino ka? That's your integrity. Remember that God is not just watching, but He is also discerning our motives. Let us keep in mind that we live before the face of our loving God, the Father, or Coram Deo. Every action we make, whether in public or in private, nakikita ng Panginoon, and He will surely reward those things done for His glory. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Thank you, Jesus. Let us all stand. I will pray. Mga kapatid, we will pray. We will close in prayer this sermon. Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise you, O God. Hallelujah. We magnify your name, Lord Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa paalam.